Akala ko talaga walang pagkaiba yung mechado at kaldereta pero meron pala. First time ko lang kasi magluto ng mechado kaya nalaman kong magkaiba pala sila ng recipe. Tara samahan niyo ako magluto. Gagamit lang ako dito ng Mrs. Garcia's beef mechado cut. Ito na nga ang pagkakaiba ng kaldereta sa mechado. Yung karne ng mechado imamarinate natin sa kalamansi, toyo at paminta. Hindi na ako naglagay ng asin kasi medyo dinamihan ko yung toyo. Pagkatapos sa haluin lang natin ito na maayos at i-marinate natin overnight. Medyo paus nga tayo ngayon mga mare kaya pagpasensyahan nyo na yung boses ko. Kinabukasan ng ato mga mare, lulutuin ko na ngayon mechado para ulam namin sa tanghali. Sa mainit na kawali, naglagay lang ako dyan ng mantika pagkatapos iprito natin itong patatas at carrot. Pag ganito na nga yung itsura, okay na yan, tanggalin na natin. I-drain lang natin yung oil para hindi naman mamantika. Mas maganda kasi pag ipiprito natin yung patatas at carrots para pag ihalo na natin mamaya hindi maduduro. Para bumango naman itong ating bell pepper, prinito ko na nga yan saglit. Medyo nasunog pa nga to pero okay lang yan, tanggalin na natin. Ito na nga yung karne na minarinate natin overnight. Sa mga naghahanap ng quality at fresh na karne, itong Mrs. Garcia talaga yung mararecommend ko sa inyo. Ilalagay ko na nga lang yung website nila dyan sa comment section. Syempre gusto kong maka-discount kayo kaya meron tayong ilalagay dyan na code. Makakalas kayo ng 5% pag mag-order nga kayo gamit yung code na ilalagay ko dyan. Lagi nga din sila may pa-promo kaya mas maganda i-check na yung page nila. So ayan na nga, balik na nga tayo dito sa ating niluluto. Prinito lang natin saglit yung baka pagkatapos nagisa nga ako dyan ng sibuyas, bawang at kamatis. Naglagay din ako dyan ng asin at paminta pampalasa. Nagisa na nga yung sibuyas, bawang at kamatis kaya pwede na natin ihalo yung karne. Halawin lang natin ng maayos pagkatapos naglagay na nga din ako dyan ng tomato paste. Siguro mga 1 kutsara yung nilagay ko dyan. Haluin lang din natin to ng maayos. Habang nagigisa nga ako dyan ay nagpakulo na nga din ako ng tubig para pang sabaw natin dito. Medyo darmihan ko nga yung sabaw para malambot talaga itong ating karne. Sa pampalasa naglagay nga lang ako dyan ng patis. Nagdagdag pa nga ako dyan ng konting paminta. Haluin lang natin saglit pagkatapos takpan na natin para lumambot na yung karne. After mga ilang minuto ay malambot na nga din yung karne natin. Hindi ko nga na video pero nagdagdag nga ako dyan ng isang beef cubes at konting asukal. Para malinamnam naman itong ating mechado, naglagay nga ako dyan ng butter pero optional lang naman. Medyo matigas pa nga itong ating patatas at carrots kaya nilagay ko nga muna ito tinakpan. At ayun mga mari, luto na nga ang ating mechado. Haluin lang natin para hindi naman masunog yung ilalim. Sa mga expert magluto ng mechado dyan, pa-judge naman kung okay nga itong pagkaluto ko. Medyo gutom na nga tayo dyan kaya ayan, napasandok na nga tayo ng kanin at para makakain na. Sa mga wala pang maisip dyan, panghanda sa Pasko at bagong taon, idagdag nyo na nga itong mechado sa menu nyo.